Alam nyo ba, sa Pilipinas, merong isang simpleng laro lang ng baraha, pero sa likod nito, may kwentong mas malalim. Isang kwento to tungkol sa samahan, sa tradisyon at sa kultura natin. Tara, samahan niyo akong kilalanin ang alamat ang hari ng tongits na si Mang Boy. Oh, yan! Ganyan kasikat ang bida ng kwento natin. Hindi siya celebrity, hindi siya politiko. Pero sa maliit nilang barangay sa Iloilo, legend siya. At ang pangalan niya, Mang Boy, ang kinikilalang hari ng Tongits. So, para sa mga hindi pamilyar, ano nga ba tong tongits? Well, simple lang yan. Laro ng baraha na kailangan mo lang maubos yung hawak mo o kaya magkaroon ng pinakamababang puntos. Simple lang yung rules, pero grabe ang diskarte. At sa kwentong ito, higit pa sa laro ang matutuklasan natin. Okay, picture this. Araw-araw, sa ilalim ng isang malagong puno ng mangga, may isang ritual. Pagpatak ng 3:00 ng hapon, nandyan na yung mesa, yung baraha, yung mainit na kape, at syempre, chicharon. Pero, higit sa lahat ng yan, andun yung samahan. At ito, yung laging magkakasama, ang original trio. Siyempre, andyan si Mang Boy, yung di matinag-tinag na hari. Andyan si Tatay Lando, yung tapat niyang sidekick. Pero, at ito ang pinaka-importante, andyan si Aling Nena, siya yung tagabantay. Tagabantay ng integridad at ng mga di nakasulat na patakaran ng laro nila. At isang araw, yung tahimik at masaya nilang ritual biglang naiba. Kasi may dumating, isang bagong salta galing Maynila na may dalang hindi lang bagahe, kundi malaking kumpiyansa at medyo may pagkamayabang. Eto na nga si Junjun. Sa isip niya, nako, Tongits lang, kayang-kaya yan. Ang hindi niya alam, iba ang laban ng Tongits kapag nasa probinsya ka. At dito na nagsimula ang lahat. Yung sagot ni Mang Boy, kalmado lang pero ang bigat. Dito niya ipinakita na yung laban, hindi lang tungkol sa galing sa baraha, tungkol to sa pag-intindi sa kultura ng isang lugar. Game on! Nag-shuffle na, na-deal na yung mga baraha. Biglang tahimik yung paligid. Si Junjun, seryosong-seryoso, nakapokus. Si Mang Boy, ayun, chill lang, nangangiti. At sa loob lang ng ilang minuto, isang malakas na sigaw ang narinig. Tongits! Panalo agad si Mang Boy! Ganun lang kabilis! Kasi dito sa barangay, hindi pera ang pusta. Iba. Ang taya dito ay mga maliliit na bagay na mas nagpapatibay pa ng samahan. Talo ka? O sige, bili ka ng halo-halo. O kaya linisin mo tong mesa. O kaya bukas, sagot mo merienda. Mas masaya, di ba? Pero itong araw na to, medyo mataas ang pusta. Ang matatalo ay magluluto ng adobo para sa lahat. Nako, biglang naramdaman ni Junjun yung pressure. Hindi na to biro. Adobo to, besh. Habang tumatagal yung laro, napapansin ni Junjun. Teka, parang alam ni Mang Boy lahat ng tira ko ah. Bawat galaw niya parang nababasa. Nagsimula na siyang magduda. Baka naman may daya ang nagaganap? Pero bago pa man makapagsalita si Junjun, tumayo si Aling Nena, ang guardian of tradition. Yung boses niya parang batas. Sa isang sigaw lang, pinagtanggol niya ang dangal ng laro nila. Dito mo makikita kung gaano kalakas at kahalaga ang papel niya sa grupo. At sa huli, si Mang Boy na mismo ang nagpaliwanag. Simple lang. Kalmado, walang galit. Hindi yan daya. Experience yan. Boom! Mic drop. Hindi lang yan tungkol sa baraha. Tungkol yan sa 20 taon ng paglalaro, pag-obserba at pagkakakilala sa isa't isa. At dito, nagka-plot twist. Maniniwala ba kayo na nalo ng isang round si Junjun? Wow! Nagdiwang ang buong barangay, grabe. May bago na bang hari? Siyempre, hindi papayag si Mang Boy na doon lang magtatapos ang kwento. Okay, eto na, ang huling laban ng araw. Ramdam mo na talaga yung tensyong sa ilalim ng puno ng mangga. Hindi na to tungkol lang sa panalo o talo eh. Laban na to ng dangal. Ang champion daw ng Maynila, laban sa alamat ng Iloilo. At siyempre, yung pinakamasarap na parusa sa lahat, ang adobo. Naghihimpay na yan para sa matatalo. At sa isang inglap, ibinaba ni Mang Boy ang mga baraha niya. Isang salita lang, malinaw, malakas, sapat na para tapusin ang lahat. Panalo na naman ang hari.
At ito yung pinakaimportanteng sandali. Imbes na asarin si Junjun, tinapik pa siya sa balikat ni Mang Boy. Kasi sa kanila, ang pagkatalo ay hindi katapusan. Isa lang yang paraan para maging parte ka ng selebrasyon, bilang tagaluto. So malinaw na, di ba? Ang kwentong ito ay hindi lang naman talaga tungkol sa tongits. Isa itong bintana para makita natin yung ganda ng kultura at samahan nating mga Pilipino. Ito yung realization ni Junjun. Sa Maynila, ang tongits madalas laro lang. Kompetisyon, may pera. Pero doon sa barangay, iba. Parang pamilya kayo, tungkol sa komunidad. At ang taya, chicharon lang, masaya na. Ang panalo, bonus. Ang totoong premyo ay yung pagsasama. At sa huli, si Mang Boy na mismo ang nag-summarize ng lahat. Ang Tonggits, hindi lang siya basta laro. Kultura yan. Isang salamin ng pagka-Pilipino. Kung saan ang pagkain, tawanan at pakikipagkapwa-tao minsan mas mahalaga pa kaysa sa panalo mismo. Kaya yung tanong na iiwan ko sa inyo ay ito. Sa mga buhay natin, sa mga komunidad natin, ano yung Tonggits natin? Ano yung version natin ng paglalaro sa ilalim ng puno ng mangga? Anong mga simpleng ritual ang nagpapatibay ng mga samahan natin? Isang bagay na sulit pagnilayan.